Ting oras, 2 minutes after 9. Hello, hello, hello. Kumusta ko po? Yako'y Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Tayo live sa radyo sa RW 95.1 FM at siyempre po sa Facebook. Papi! Happy Friday! 4 na po ng Abril 2025 at 38 days bago ang election national and local. Albert B. Lacandale. Happy Friday! Maya pa biyernes kaya ka, Mr. Boy Santiago at Mr. Perry Pangan. Good Friday to you. Good Friday, ah. Toto. Wala pa. Next, Punta pang ibiktira ka, kanta pa mo Good Friday. At lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live, magandang araw po sa inyong lahat. Simula mo na, Boy Santiago, pagbibigay ng pera, na. 57.22 ang palitan ng piso sa dolyar. Yan, 0.38. Pound, 70.44. Ay, 40. Uy! Sorry. Manako na ka naman 74.40. Hong Kong. Take two. Ano yan? Yeah, pound, 74.40. Hong Kong dollar 7.35. Pera ni Pacho, Canadian dollar 40.13. Singapore dollar 42.43. Australian dollar ni Paring Amel at Maring Lu Mendoza 35.82. Bahrain dinar 151.82. Saudi Real 15.26. United Arab Emirates dirham 15.58. Ang euro ni Senyor Raul Lico Paquino 61.96. Korean won 0.0390. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga sa mga hindi ko na-greet kahapon dahil na-miss nila ako. Si Attorney Romeo Torno, ang Subukan mong magmana ang BMW. Sangguniang Bayan na member ng Lubao, Pampanga. Gayon din si Dr. Larry Cunanan, ang ating kaibigan, magaling na doktor, Dalubhasa Rural Health Unit ng Mexico. And si Miss Divine Tulio. Magandang umaga po at pinapabati ang kanyang second term councilor Jovi David Tulio. Number 14 pala siya. Mananalo yun kasi he means well, tsaka ang tatay niya mabait, at tsaka yung late brother niya, tama papi? Jerome. Na naging councilor din sa Guagua. Okay. Edna Katanghal Nabong, Oliver Patawaran, Elmer Villanueva, Rory Santos, si Alvin Mariano, Almatayag Panlaki. Rory Santos, yung birthday mamaya, ha? Gold Araw, Jomar Pantig, Benji Dungka Kunanan, sa inyo pong lahat, salamat sa inyong panonood. Ay, nabanggit mo yung si Benji, ano ang apelido? Kunanan. Kompleto. Benji Dungka Kunanan. O, nasa Winnipeg, di ba? O, magkakaproblema yung mga kapwa Pilipino natin doon. Albert, have you got wind of that? Because ito mga paghihigpit na ginagawa ng mga iba't ibang bansa. US. Yung mga may student visa ron, Boy Santiago, for example, Oo. hindi na papapasukin sa Canada. Except yung nandoon na. Even then, pag nag-expire yun, hindi na marirenew. They have to go home. I understand hanggang November 2024 na lang. So, ilang buwan na lang yun. What is Let us happening? pray. What is happening to the 2025. world? 2025, sorry. All right. Abril 4, 1907, Mariano J. Dayrit. Bibaitia po niyang 1850. Doña Fulgencia Concepcion Juan and Don Fabian Binuya Dayrit. Don Mariano Dayrit, yang jefe del pueblo ng San Fernando. Ano ibig sabihin nun, Albert? Chief of Police? Oo. Happy the Hepe. police siya. Oo. At revolusyonaryo ya po iti. At minyeyang dakaladutong gewaram nangaus na ka rin ni Papi. Del Pueblo ya kayo. balen na. Mayor ya. Na San Fernando River. Yapin ning kay ni Papi? Baluyot? Duwa, manalam niya kanita yan. Ay asawa ni Maria Singyan. Katang April 4, 1907, Karinya Meyang Ubye. May nibatan niya Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, pamanimuna ng Rabbi Pangan Tantingko.
Abril a 4 naman. Ano namang a quarter naman? Abril. Kwartala rin, sagli mo. Boy Santiago, may ka-turnover muna. Okay, para nakikita ng mga nanonood Abril. kung gaano ka efficient si ano. Sige. Ay, CJ, i-pray over mo nga itong taon na tayo. Kaya ingay dingay niya, sulod ka mo. Abril 4, 1868. Pasulod may kang pisang. Kaya pati nga sweldo. Ipinanganak po si Felipe Calderon, isang revolusyonaryo at author ng Malolos Constitution. O may gaguti ka. Mapakyalam ka kasi. That's between me and Albert, not Alberto. Okay, go. Bukod sa pagiging abogado, isa rin siyang edukador at manunulat. Nag-aral siya ng elementary at high school sa Ateneo Municipal de Manila at aboga siya sa University of Santo Tomas. Nagtrabaho siya sa tanggapan ni Chief o Justice Cayetano Tama yan, Arellano. Chief Justice. Cayetano Arellano. Okay. 2 law schools ang kanyang itinatag. Colegio de Abogados de Manila at Escuela de Derecho. Yumaw po siya noong Hulyo 6, 1908. Ang gagaling ng mga kinuhang mga convener, no? Noong araw. Malolos Constitution, no? Nakadalawa pa lang tayo sa natatandaan ko, Boy Santiago, na pagre-repaso ng konstitusyon. Oo, no? Yung Malolos, tapos ano yung pangalawa? 19? 78? Isi. Chicken mo. Hindi, yung after ng 87. revolutionaryo. 86 yung EDSA. Oh, 87. Okay. Pasensya na po ko, yung ritual po yung aming ginagawa na mortal sin ang hindi ka po naka-ID, no? Eh, naisuot ko po yung kay Albert, nakakaya naman. Wala, tinanggal ko. Alam mo naman ako. Marunong ako Galing makibagay. ko na rin yung akin. Ayan, ibiktibo ka rin. So, may ngukuya tuloy, Boy Santiago, Candy. Nagsisimula magkaroon ng nagsisimula ka ng mahiya. manipulative behavior. Yun na yun. Isipin mo, wala kang ID, kala mo kaya mo kami. Ang isang sanggol, Okay. pagsapit ng kanyang ika-6 na buwan, ito yung ugali na gumagawa siya ng paraan para ang atensyon ng mga magulang at iba pang tagapag-alaga ay laging nasa kanya. Pinanganak na yan, ha? Ibig sabihin, Oo, bata na siya. Tanggol na siya. Oo, nasa ano na talaga siya. So, importante, Albert, na yung kanyang formative months ay sinusubaybayang maigi ng kanyang mga magulang. Ano? Mhm. Kaya pagka Yung behavior pagka Siya konting, mismo. konting Siya iyak niyan, konting dabog niyan, pinagbigyan mo, yun na. Yun na. Yung manipulative behavior. Matatanong na kasi sabi niya, when I cry, I get what I want. Oo. Okay. Oh. Paminsan-minsan. May nasisintensyahan pa rin sa Saudi Arabia ng crucifixion. Huwag ka pupunta ron, Albert. Delikado ka. Pati warik. Hindi lang. Maraming sisigaw. Crucify you. Noong 2009, isang Saudi Arabian ang nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo at pagpapako sa krus. Aray ko. Pupugutan muna ang bilanggo at pagkatapos ay ipapako ang kanyang katawan sa krus Ako. at i-display sa public square. Aha. Ang pagdi-display ay ginagawa upang magsilbing babala sa mga tao na iwasang gumawa ng krimen. Yung taong yun pala ay may kasong kidnapping at rape. Did you know na Big time prevalent naman pala yung kaso niya. sa Saudi yun, Albert? Mhm. Sana sa Pilipinas, gawin din yan. Isipin mo. Nagkainitan na sa karsada. Nang rape. Di ba? Mhm. Suntukan. Motor versus sasakyan, sasakyan versus motor. Suntukan lang. Walang barilan. Anong tututukan mo? Suntukan lang. Tama ba yun, kamukha mo? 4 yung gulong ng sasakyan mo. Bigla mong ikakambyo pa kaliwa para matumba yung motor, ganun ba? Kung 7 yung nakasakay sa single na motor, kawawa yung triplets. Minsan naman kasi may abuso ring nakamotor eh. Papi, lahat naman yan Oo, meron. napipikon din yung mga Halimbawa, nasa ano. halimbawa, hindi lang yung motor, papi. Oo. Maski na yung magdadrive, lalo na't yung baril. Ang unang mimisip ya, pateng kilo kung iniana. Yun ang instinct eh. Ikaw ba, Albert, nagkakaroon ka rin ng mga ganun sumpong? Minsan umiinit ng ulo mo eh. Okay, Pag normal ka yun. nagmamaneho tapos merong gumawa ng kalokohan dun sa sa paligid mo. Boy Santiago, nabunggo ng minsan dahil sa ganyan, Albert. Alam mo kung bakit? Bakit? Matiisin tong taon to. Alam mo ginawa niya? Nung hindi niya na matiis, kasi gusto niya ng bunggoin. Normal yun. Oo. O kaya gusto niya ng itumba yung motor. Oo.
nanaig sa kanya ang self-control. Yan naman. Oo. Balminggewa na. Migpiyak ya. May sabal ya. Kasi kabang makapiyak ya, Albert, managkas siya. Kaya mo ito. 8. Ali, 7, 7 yan. Baka emphasize na. English sana eh. May kayo tayo, ibang 8. Imbis na mo ito makamotor. Di ba? Di ba? O niya kagalita, uling iwasan na mimuayapin. Burita niya talagang sabala ditang motor. Awa. O kaya itang pingkilan eh. Oo. Ano sa Tagalog yung pingkilan, Albert? Ano ba yung Tagalog? Pingkil. Pingkilin. Oh. Ika kanya pisa rin tangkilin. O, about tenggewan, piyak yun. Ang daming piyak, huling at check ang harap ko. Mismo, seconds mo. Bupota, Papi. kanina naman Sema lang. Ika na naman, may biligit siya. Boog! Gana. Okay. Boy Santiago, bati na. Ay, si Nel Jo Cortez. Good morning po. Ayan, Yapong Osang, makiramdam yung ngeni. Kumusta na ka, Yapong Osang? Josie Dizon Rivera, Tony Sinamban, June Valencia, yung mga tiga Olivas Subdivision, magandang umaga po. Noli Lorega. Ayan, at si Konsyal Nat Gopez, number 7 ng Santa Rita, Pampanga. Uy, Consial Nat. Gopez. Okay. Yan, Yan. yung birthday, mamaya. At saka yung mga taga Premier Cars BMW dito, Pampanga Premier Cars. Magandang umaga sa inyo. Anong mga dyan. dinrive nyo? Mga electric vehicles eh. Yung i4 tsaka i7, kaganda. Bibilis pala. Tsaka napaka-komportable sa kalsada. Parang walang bako. Wala kang dinadaanan kahit na mga bako-bako sa kalsada hindi maramdaman. Magkano? Kayang-kaya ng bulsa. Pero is value for money. Hindi, BM yun eh. BMW, luxury. No Napakasarap. matter how you Interior. look at it. Although ngayon medyo napakaganda na ng terms. Pagdating sa mga ganyan, kahit sinasabi mong luxury, affordable na. Oo. Tsaka Nasa mga 4 million ba yung binabanggit mo? around that, more or less. Tsaka, But it's worth it. Albert. pero meron, yung i7, it's about 10 Iba point naman something yun. million. Talagang yun pang mayamang. Oo, yung pag-upo mo dun sa minamasahe ka ng upuan. Very comfortable. Oo. Babae ba o lalaki yung nagmamasahe? Hindi, yung upuan lang. Ayusin mo, upuan ayusin mo. lang. Ikaw ang nandun Ikaw ang magpaliwanag. Yung upuan. At pagkatapos mag-time check ka. Philippine Standard Time, 9:15 in the morning. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela, 1 magbubukid sa listahan. Pamela, 2 magbubukid, iboto nyo. Pamela, 3 magbubukid, go sa ani. Pamela, 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago, Talbert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Ay, magandang umaga muna kay Hill Cortez, yung tatluan na, SBP 3-on-3 pambansang tatluan. Regional finals na to. Dito po sa Region 3. Umpisa na bukas yan, April 5, Girls Division Under 16, Sunday, Boys Division Under 16. 7 probinsya po at 8 lungsod ang maglalaban-laban. Saan gagawin, Papi? Sa may Bacolor to. Bacolor Gym. Yung may gym dyan sa may Bacolor eh. At isa sa mga sponsor ay Laos Group of Companies na headed by Boss Paul Laos na sumusuporta sa mga ganitong mga programa.
Sa mga balita natin, nais ni Senador Bam Aquino na bigyan ng solo parents ng dagdag na 2,000 pisong buwanang pabaon para sa bawat anak nila na nag-aaral. Ayon kay Senador Bam, makatutulong ang ayudang ito para mapagaan ang pasanin ng solo parents na walang katuwang sa pagpapaaral at pagtugon sa pangangailangan ng anak. Aniya, malaking bagay ang 2,000 pisong dagdag na tulong para may panggastos sa pamasahe, baon, project at iba pang pangangailangan sa school ang mga anak ng solo parents. Ang nasabing halaga ay hiwalay pa sa buwanang subsidiya na 1,000 piso na bibigay sa solo parents sa ilalim ng Republic Act No. 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Kapag muling nahalal na senador, balak ni Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo at yaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas. Isusulong din ni Bam Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang ang mga out-of-school youth. Ako gusto ko maging senador ulit yan. Magaling si Bam Aquino. Yung solo parent ba applicable to both, either lalaki o babae? Pwede. Ay, Pwede. Anong So, kasi status, hindi naman for siyang- example? Hindi naman sinabing solo mother. Hiniwalayan na byudo or something, ganon? Oo, hiwalay na byudo. Oh. Na siya na lang talaga. May age category ba yan? Wala, magka-solo Di ba parent. sa may nag-aaral na anak? Basta yung anak, tsaka yung anak siguro dapat ano pa, yung talagang minor, no? Kasi pagka ano na yan, Koleyo na yun. nag Naman. or kapag may trabaho na, hindi na siguro. Ay, Kasama yan. Or pagka oo, nagkapamilya naman. na. Yung mga nag-aaral lang. Departamento ang hahawak dyan? Education? DSWD? DSWD siguro ito. Ang daming problema ng DSWD, no? Oh, balita mo dyan, Boy Santiago. Ito nakahamba umanong tumaas po ang presyo ng mga bilihin sa bansa kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na magpapataw sila ng 17% na taripa sa mga kalakal na mula sa Pilipinas simula Abril 9. Masimura naman? Simula Abril 9. Sabi po ni Trump na kailangan palakasin ang pandaigdigang posisyon sa ekonomiya ng Estados Unidos at protektahan ang mga manggagawang Amerikano na bahagi po ng malawakang patakaran sa taripa na Liberalization Day. Ang 17% taripa ay mas mababa kumpara sa 34% ipinapataw sa mga produktong pumapasok sa bansa mula sa Amerika. Ito ay base sa listahan na ipinost ni Trump sa Truth Social. Ang 17% na taripa ay mas mababa kumpara sa mga kapitbahay sa Southeast Asia, kamukha ng Vietnam, 46%, Thailand, 36%, Indonesia, 32%, Malaysia, 24%, at Cambodia, 49%. Tanging Singapore lamang po ang pinatawan ng 10% tarif. O teka muna, anong nangyari sa Pilipinas? Ilang porsyento tayo? 17. Oh, 17, no? Kasi 17 tayo yata, anong tawag dito? Ano to parang reciprocal na tarif, no? Yun yung parang ganti ng US sa atin. We are Hindi charging ganti tawag doon. Palitan lang. we are charging tariff on US imports at the rate of 34%, I Let's think. not talk figures. Let's talk about the pros and 50%. cons. Ano sa tingin mo, Albert? From a layman's point of view, from a businessman's point of view, and from a regular citizen, Oo. how will you be affected by that? Kung ikaw ay exporter, yun ang magiging epekto nito. Okay. If you are exporting goods to the United States, yun po ang epekto niyan. What Kasi do we export to the US anyway? ah, Masyadong conscious ang Pilipino sa stateside. agriculture Furniture. products tayo siguro. Yes. Sure. Yung mga electronic parts. Yung mga gawa dito sa I don't yun, think actually, if it's export. Oh, hindi ko. Multinational naman ang may-ari. Dito lang ginagawa. Oh, like halimbawa yung Texas Instruments dito. Correct. Perhaps US ang bagsak ng mga yan, no? Ngayon, what about on the human resources? Hindi yata kasama ang human resources sa tariff. But eh. you have Yes, to sir. remember this. Nagsimula ng Amerika, Albert, sa pagpapatalsik sa mga immigrants na hindi nakarapat-dapat doon. Tapos sumunod ang Canada. Yes. Yung binabanggit ko kanina. Oo. Ang paliwanag ng President
Trump, kaya nila ginagawa itong pagtataas ng mga tariff, no? To encourage more investment within Mubo ka muna. within the soil of the United States. O, sumunod ka na, Boy Santiago. So kung ang mga nag-i-export sa kanila ay doon na mismo sa loob ng United States, Ibibenta. magki-create yan ng trabaho. Tanungin muna kita, anong export sa Tagalog? Angkat. Okay. Pag-angkat. Iba yung angkas, ha? Hindi, pag-angkat yan Yung import. Parehas lang, pag-angkat. Export, import, pareho lang. Oo. Hello. Walang directamenting Filipino translation ng Chicken mo muna. export. Hanapin mo dyan. Bibilin mo. Angkat, yung nag-i-import ka. Kukunin mo doon. Pag export ka, nag-aangkat ka rin, but it's palabas naman. Angkat palabas, angkat paloob? Oo. Ano yan, tikas pahinga? Niloloko mo kami. Hindi makakibusi Boy Santiago kasi hindi niya alam. Buti na lang. Alam na this, Boy Santiago? Walay. Okay. Kasi export and import, Albert, in between yan, dapat may pakinabang pareho yung bansa. Now, mararamdaman ba natin yan sa Pilipinas? The answer is yes. Kasi kahit anong paggalaw ng kalakal sa Pilipinas, sa ayaw at sa gusto mo, dapat tanggalin na muna yung Western mentality. Local Na na lang. pagkagawang Pinoy, hindi Local na masarap. lang. Local na lang ang bilhin. Correct. Dapat imported. However, eto problema dyan. Napakasela natin. Pag hindi made in US, hindi masarap. Pero did you know, na karamihan, halimbawa na sangkap, yung nagmamanufacture, yung proseso, Pilipino gumawa, Boy Santiago. Sinabi ko na sa inyo yan, nakakita ko na Dadalhin lang napakagaling. doon, pero Pinoy galing dito. Hindi, ito kasi problema, papi. Consider mo yung ano yung meron sa kalibot-bot, Boy Santiago. Superl. Ano ginagawa ng Superl? Bag. Imported o hindi? Imported. Okay, designer o hindi? Okay. Designer. Okay. Saan ginagawa? Sa Bacolor, di ba? Pag pinadala yan sa ibang bansa, mahal na. Susunod na sa presyo. For example, kung ito ay Coach. Ano yung sasabad mo? Ay, sabi ng mga taga Baja California at Pueblo Cafe dyan sa may San Isidro, yung daw export ay pagluwas. Ayos. Salamat po. Si Eric at saka si Connie Baka lang Rosso. makalusot si Albert kasi hindi ka kumikibo. So, ang presumption niya, hindi mo alam. Kumbaga, Boy Santiago, ang sinasabi ko, it's very hard for the Filipino na tanggalin yung kanilang Western mentality. Kasi kala nila, pagka sila kumakain ng gano'n, pati naman sa mga delata, mga ibang produkto, kala nila lamang sila. Ang dami sa mga mall na gawang Pinoy. Sakto mundo. Ang pakiusap ko lang, hindi ko mo made in the Philippines, bara-bara. Bala na, pwede na yan. Bibili niyan, kakainin niyan. Huwag po. We have to maintain the Filipino quality. Sabihin, pwedeng may pagmalaki. Yung minsan kasi yung pangalan imported pero local. Totoo yun. Oo, kahit na yung mga polo shirt, yung mga sinusuot natin ngayon. Nakalagay, Ralph Lauren. Tapos yan, made in Mindanao. Kasi pag sinabi mong made in Pilipinas, ay marupok yan. Local ang ginamit yan. So yun siguro ang gusto ni Donald Trump. Imbis na dyan kayo sa Pilipinas gumagawa, tapos dadalhin nyo rin naman dito na kayo. Tama ka. Para yung mga kano, silang may trabaho, hindi mga Pilipino. Kasi matagal nang naghihirap po Amerikano. Mapagkunwari lang. Opo. Para bang yung sinabing, naghihirap pa ekonomiya, pero may bentahan ng mga armas, kamukha niyan. Ano na naman ang binenta sa Pilipinas? May 10 eroplano na naman, Albert. Babayaran natin yan sa ayaw at sa gusto natin. Ngayon, magkano utang ng Amerika sa China? Magkakasingilan na yan. Ganun lang po yan. Yan tinatawag dyan law of balance. May balance ka, magbayad ka. Ikaw ba, Albert, pabor ka na we will be flooded with imported goods sa Pilipinas? Wala ka bang mentality buy local? Gusto ko syempre na yung Pero local depende. local products natin. But Sapatos. we have to face it, no. Kailangan talaga improve lahat yung mga yan. Tingnan mo yung sapatos na sinusuot mo, iba-iba araw-araw. Ang gaganda, di ba?
Tapos made in Vietnam. Yun nga eh. Merong mga produktong Pinoy na talaga namang world class. Pero sadly, maraming ring hindi. No? Bakit? Hindi ba nasa gobyerno yung responsibilidad dyan? Yung kalidad eh. Oo. Parang di na mo monitor masyado. Kasi Albert, pagka yan ginawa mo, for example, ako, bilib ako sa produktong kawayan. Kasi ang kawayan ay maraming silbi. Abundant sa atin yan. Okay, ano ang mga produkto na gawang kawayan na alam mo? Bahay kubo. Okay. Sige, ano pa? Merong mga lamesa ngayon nagawa na sa kawayan, di ba? Kitchen utensils. Yung engineered bamboo. Chopstick. Okay. Toothpick, papi. yan. Lalayo ka pa. Oo. Ano pa? Pangkamot ng likod. Tama ka. Importante yun. Papag. Pantanggal lang. Albert, papag. Ayan. Papag. Oo. Papaglande. Ba, sarap kaya may gari sa ilalim ng mangga ni Ringo. Eto pa ngayon, Boy Santiago. Sa Pilipinas, maski saan mo lang ilagay yung kawayan tutubo. Correct. At hindi lang yun, Albert. Magaan. Kumpara mo dun sa mga furnitures, Boy Santiago, nagawa saan? Apitong. Oo. Tsaka matibay. Makunat ang kawayan eh. That's correct. Kaya nga sinasabi nila, pagka raw ikaw ay pliant like a bamboo, aasenso ka sa buhay. Kasi flexi ka eh. Pwede ka sa hirap, pwede ka sa ginhawa. Kaya kung yun ang tututuan ng ating pamahalaan, meron akong napanood na yung isang executive ng GMA7, Albert, they're espousing doon sa advocacy ng bamboo industry. I want that to happen kasi may bamboo hub na tayo. Oo. No isang araw, na-monitor ko sa CLTV, Boy Santiago, itang bangkong malapad at saka yung bamboo hub. Magkadugtong lang pala halos yun, no? Oo. Lubaw sa Smoon pala yun. By boat. By boat, no? May mga damit na ginagawa galing sa bamboo. That's correct. Wala, di ba naman pinopromote? Yung katsak! Ang gusto mong isinusuot eh. Dapat siguro, isa yan sa i-develop ng ating pamahalaan. Hindi tayo mawawala ng supply. Did you also know, Albert, ang kawayan is one of the best method over erosion Oo. ng mga lupa. Sana gawin ng gobyerno like DNR. Yun ang i-promote na todo. At isa pa, Boy Santiago, bago Maitanim. ko lang malimutan, bago tayo mag-commercial break. Abaka. Nawawala at namamatay na rin yung industriyang yan. Dati, bakit sinasabi sa Bicol lang meron? Pagka dinalaw ng sangkatutak na delubyo ang Bicol, na. Di ba rubber tree dito rin sa atin? Sa Pilipinas. Marami no? rin. Sa may Basilan, Lamitan. Oo. Kila yung kaibigan ko, si Mayor Orek Furigay ng Lamitan. Yun, Boy Santiago. Pera yun. Alam mo ba kung anong ginagawa doon sa rubber tree? Yung sap. Pinapatulo lang yan. Tapos, anong ginagawa pagka tumulo na? Iniipon niya. Gulong. Now you're talking. See? Meron tayo ng mga ganyan. Hindi ko lang alam kung bakit hindi nililinan ng pamahalaan. Naalala ko nga, palagi ko sinasabi, yung banggit ni dating Ambassador Danding Cojuangco. Ano? Na late. Ang Mindanao lang ang Mindanao lang ang i-develop mo sa agrikultura. Hindi tayo magugutom. Hindi magugutom ang Pilipinas at may sobra pa. That's correct. May sukli ka pa. May sukli. Magtansya ka kung may sukli. Alas 9:31 na po ng umaga. Sulunan ning bale at ning balen. Nanay Party List. Number 38 sa balota. This political advertisement is paid for and by Nanay Party List, Phoenix Gasoline Station, along the Pogapan Road, Purok 2, Concepcion, Lubao, Pampanga. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa, kanina ka. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon.
Happy birthday kina Renerick Paustan ng Max's SM Clark, Nancy Guanzon ng Ford Pampanga, and Alvin Yap ng Geely Pampanga. Happy birthday! Happy birthday, Konsehal Reden Halili, Tony Antonio, Nancy Del Rosario Guanzon, the late Bian Pascual na Mabalacat, Aleta Soliman, Aldrin Minor Soliman, happy birthday, at si Rainier Ron Santos at Chris Kapulong ng Candaba, happy birthday. At yung may birthday na 95 years old. Oo, pinadala ko na sa'yo. Kailangan damay-damay na to. Oy, Boy Santiago, ulitin mong araw yun. Ano ibig sabihin ng import? Yung angkat. Oo, yun daw export. Luwas pala. Luwas. Halimbawa, luluwas ka sa Maynila. Export is luwas. Tama, Ayun. tama yun. Bati na, Albert. Yes, happy birthday ngayon sa mother ni dating Assistant District Engineer Manuel Nol Pasco, si Imang Josefina M. Pasco. 95 years old na siya ngayon. Happy birthday po, Mang Josefina M. Pasco from Engineer Manuel Nol Pasco. Sana maraming birthday pa. 95 pa lang. Sino? Mother niya, Josefina. Bata pa yun. Basta clean and healthy living at saka nasa genes nyo. More often than not. Kasi kaya naman napapariwara ang tao abusado. For example, lasenggo ka, sugarol ka, hilig-hilig magpuyat. Lifestyle pa rin. Tapos kumakain ka ng pagkain hindi masustansya, edi sa kangkungan ka pupulutin. Ganun lang yun. Yun. At saka kailangan, tanggalin na natin sa isip na natin na tayo lang naman ang magdudusa kung sakaling magkasakit ka. No? Bakit ikaw lang? Yun na nga, mayroong mga ganun kasing ang isipan eh. No? Ikaw Tanggalin na yun. pagbilin mo, kung meron kang kamag-anak o ikaw mismo, may farm na maliit, magdodonate ako ng mga kawayan. Anong gagawin? Isolated ka. Balak sa buhay mo. Wala kang ginagawa kundi tumitingala sa langit. Yun. Tapos nandun si Boy Santiago. Ganyan kakamahal ni Boy Santiago. Anong gagawin? Things that he cannot do, I cannot. Okay. Aldo, pupunta lang nakakarin. Mabiya ka pa? Pagkatapos, bago siya alis, kakanta siya. Anong kanta? Pampagana. Ano? Kunin mo na, o Diyos. Bakit mong gano'n? Good morning, Aldrin Lingat. Gagan mo ito, Boy Santiago. Yeah, Terry Santiago Mendoza, Flora David Kiambao, Divine Tulio, si Jovi David Tulio, Louie, si TJ. Kung ikaw ba, Albert, ay pagbibigyan ng pong may kapal, kunyari lang, Albert, di nandak ang lifespan, no mo ang timburi mo at bakit? Anong edad ka na ngayon? 62? Ano? 42. Malapit na mag-50. Sa industriya? Matagal ka na rin, no? Para kasi Mike Enriquez. Ngayon. Ilan taong ka na? 47. 47. Totoo na yan. Totoo na yun. Final answer? Yes. Wala nang deduction. Wala na. Okay, 47. If God will ask you, Albert, I'm giving you some time so you can do whatever you want to do. If you had a choice, how long would you like to live? 80 pwede na yun. 80. Bakit? I think yung lampas pa ng 80, I'll be too old na to enjoy whatever life has to offer. Okay. No, by that time siguro kung makita mo lang yung mga apo mo. Pero ikaw ba concerned ka kay Boy Santiago? Bakit? Ang tanong sagutin mo yung bakit? Oo naman. As what? As your father, grandfather, Hindi, business associate, partners in crime? He is all-in-one na si Mang Boy. He is a brother, friend, father, All of the grandfather, and great-grandfather also. Bakit di mo sinabi? Bakit di mo sinabi that he's a great benefactor? Alex Sponsor. Sembrano, Secret good morning sa'yo. Sino yan? Si Alex Sembrano. Alex ano? Sembrano. Ano sembramo? Gaguti ka ngayon, Sembrano. Okay. Manood ka pag alas 4 ng hapon. Siya ba yun? Maliwanag na doon ang pangalan niya. Annette Ano Supan. nakalagay doon sa pangalan niya? Alex, ano pangalan? Sembrano. Mali yun. Santos. Oo. Sino ba kasama niya ron?
Si Paolo G. Okay. O bakit Albert? So ngayon, ibig mo sabihin, so 2 years na lang kay Boy Santiago. Hindi, sa akin yun eh. Yung sa kanya, hindi. O di tanungin mo. Kasi siya, palagay ko... Tanungin mo nga ngayon, Ay, Mamboy. Mamboy. Oh. Bahala kayo sa buhay nyo. Pinag-uusapan natin. Alam ko si Botman yun nanonood. Sensitibo sa kanya. Oo, kasama si si TJ Agulto ng St. Remy Subdivision sa may Bundagol, Mabalacat City. Happy birthday si Louie. Birthday. Kasi may pinadala sa akin si Ginoong Rene Legaspi. Mga ilan taon na si Rene Legaspi, Papi? Make it 70 na rin siya. So, matanda kaysa sa'yo? Tingin ko lang. O, more or less. Pakinggan niyo po ito. Napakaganda nito. 80 ka mo, Albert? Okay ka na? Hindi ka masyadong mahilingin, no? Kasi kami dalawa ni Boy Santiago, ang pamagat ng aming buhay ngayon. On the road to 80. Tagalogin mo yan. Ingdalan. Tagalogin, no? Ay, ang daan patungo sa ika-80. Papi, Pwede rin naman sabihin, ika-80. Ika-80. Naniniwala ka ba, Boy Santiago, ng edad mo na 70 pasado ay napaka-importante sa buhay mo? Agree or disagree, Boy Santiago? Agree. Because from any perspective, people over 70 are considered old, whether they accept it or not. At this point, the gorgeous sunset is approaching the horizon, and the colorful life is also coming to an end. According to official public data, only 44% of all natural persons can cross the threshold of 70 and turn around to walk on the road to 80. 70 to 80 is a difficult decade in life. It is an eventful period of life in old age. This interval will experience accelerated aging, and all organs are irreversibly degenerating and wearing out. Just like a machine that is about to be scrapped but still running slowly. This period is the outbreak period of many diseases due to the reduction and mutation of the human immune ability. It is difficult to effectively resist the invasion of bacteria and viruses. Minor illnesses often occur, and major illnesses are coming at any time. That is a normal situation. During this period, due to the slow reaction of the brain and the loss of flexibility of the limbs, various accidents such as dizziness, choking, collisions, and falls will occur at any time. And each accident will bring unbearable consequences. During this time also, you will have to endure the pain and sadness of the losing relatives, comrades, colleagues, classmates, and other acquaintances of the same age. Your social circle will become smaller and smaller, and you will have fewer and fewer close friends to confide in, and your sense of loneliness will continue to increase. What is more dangerous, Boy Santiago, is that some people will become deaf and amnesiac or even lose their ability to take care of themselves during this time. Not only will they have to endure the torment of long-term bed rest, but they will also add a heavy burden to their children. Ayun ang sinasabi ni Albert kanina. Many unpredictable things will happen at any time during this period, and an inadvertent mistake can completely change your life. Everyone's old age is a bloody storm, and this is by no means alarmist. A piece of classical opera about the difficulty of old age tells the brightness and the bitterness and desolation of the elderly. Some people say that if you can cross the age of 70 and step on the starting line of the 80s, you are a very lucky person. Congratulations, Boy Santiago. Because more than half of your peers have fallen behind and lost the qualification to run 80s. Now, Papi, if you reach 75 years old and you are 75, you are a winner in life because you've traveled halfway through this difficult decade of life, and you're actually the life expectant that has reached the average of national average life expectancy.
In this landmark gas station, you can vaguely see the sign of the end of life as long as you raise your feet and look up. Ikaw ba, Boy Santiago, doon sa binabanggit at nabanggit? Are you enjoying your life? Naman, no. What do you say? Wala ka ng complaint. Wala. What more can you ask from God as far as extension of life is concerned? Basta ako, kayo ay binibigay na buhay sa akin ng Panginoon. Sana pakinabangan po ng marami. Gamo ka na. Paano nila pakikinabangan? Nakakasagabal ka lang eh. Kung ba't ka? Hindi siguro. Talaga. O sige, magpaliwanag ka. Hindi siguro. Defend yourself. Parang Si Albert kasi wala sa liga natin eh. Kaya nakiwata meme lang siya. Parang peripangan lang yan. Nakialam ka na diba? naman. Matanda ka sa akin. Lumayas ka nga dyan. Ay, patay mo na yung mikropono ni Boy Santiago. Wala na silbi. Bakit? Tinatanggal ka. Inihiwalay mo yung sarili mo. Karen Regaspe. Kasi ito tanong ko sa'yo. Kung ikaw ay pabigat na sa pamilya mo, hindi na nila mabibili yung maintenance mong gamot. Iba na yon. At iba na sinasabi mo sa ginagawa mo. Alarming. Yes. For example, ikaw Boy Santiago, kailan mo naranasan yung, minsan, hawak mo salamin mo, hinahanap mo. Hindi pa naman. So, okay ka pa. Oo. Yung bago ka nag-brief, nagpantalon ka muna. Wala yon. Yung feeling mo Superman ka. O kaya pinagdududahan mo si Bart na kinupitan ka pero wala ka naman pala talaga pera. Hindi pa naman nangyayari yun dahil wala naman na. Wala siyang kukupitin. Walang kukupitin. Sige. Eto Boy Santiago, malaki ba ang pasalamat mo sa Diyos na inabot ka ng ganyang edad? Sobra. Siyempre. Anong pagsisisig meron ka kung meron man? Wala. So, if you have to live your life all over again, will you be the same, Boy Santiago? Naman. Okay. Ikaw, Albert, pagka kinuha ka ng Lord, ano mangyayari? Bakit hindi natin baligtarin? Pag kinuha ka na ni Lord, anong mangyayari? Sila na sasagot. Maraming malulungkot. Ano? Makikialam kayo? Siyempre, kami malulungkot kami. Natural. Bakit kayo hindi malulungkot? Mawawala kayo ng abogado. Alalo pa rin. Mawawala kayo ng endorse. Alalo pa rin manam. Tama. Ikaw ba, Santiago, pag ako nawala na sa'yo, malulungkot ka. Siyempre. Wala na akong pakialam kasi hindi ko na maalam kung totoo sinasabi mo. Kumbaga, tinanong mo lang. Kumbaga, subukan para mabalo. At least ngayon pa lang, alam mo na. Na wala kang gagawin. Kilala kita, oy. Magaling ka sa pera. Ba't di natin subukan? Tanungin natin, anong oras na sa Pilipinas? Mag-time check ka, Boy Santiago! 9:45 na po ng umaga. Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbababago't lakas. Kahit na basura, may bagong buhay. Sa bawat upuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Ay, si Atty. Greet mo. Romeo Torno? Binati na natin. Marines Kunanan Hazel, good morning sa'yo. At saka si Tita Botmanyo, nagkaroon na sila ng anniversary, wedding anniversary ng kanyang mister. At sino pa ba? Yung mga kasama natin sa... Padala niyo po yung mga greetings niyo. Ha? Yung kung nasan mga lugar kayo. Oo. At
Belated happy birthday kay Tita Edna Vitug. Kailan ang birthday niya? 2 days ago. Oh, birthday niya pala. Tita Edna Vitug, belated mga 48 happy birthday. na yan. 49. May nampas sa akin yung 2 taon naman. 49. Tigdagan niya pa na. 49. Yun, at hindi daw tayo dapat maalarma doon sa sinabi ng ating military, no? Particular po, no, na itong si General Romeo Browner, ang ating Armed Forces of the Philippines, no, sinabi niya na maghanda yung mga tropa natin dito sa bansa sa posibilidad na pag-atake ng China sa Taiwan. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi naman tayo dapat mabahala. Just bahagi lang yan ng paghahanda ng bansa. Hindi naman sinasabi na diretsong mayroon talagang mangyayari. Kung sakali mabuti na yung Boy Scout. Always be prepared. Ay, kamusta ka raw, papi? Sabi ni Senyor Raul Lico Paquino, kasaya mo ka, no, papi? Milampas na ka. Kaya 70. Sana all. Sobra-sobra. Pero laki. Mga pila naman ba ni Senyor Raul? Mga 54. 54. Pwede na yun to. Yan ay mimirit. Number 7, 1954 yung may bayat? Dali na ba? Kasi edad mo, 54 yan. Mismo. So mga 16 na yan Ay, inaresto po ng otoridad ng China yung 3 Pinoy na inalang naniniktik kumano at inaakusahan pong nagtatrabaho para sa Philippine Intelligence Agency para mangalap ng classified information sa militar ng China. Iniulat po ng China Daily na isang Pinoy na alias David na matagal nang residente sa China ang hinuli matapos umanong makitang paulit-ulit na tumatambay malapit sa mga pasilidad ng militar. Di ba inulit lang ng China to? Dahil meron tayo sinitang mga Chinese. Tit for tat yan, papi. Oo. Ay, sabi sa ulat kasi may nag-uutos kay David at 2 iba pang Pinoy na kinilala sa mga pangalang Bert at Natalie. At binanggit sa ulat na inaresto yung 3 ng mga otoridad matapos makakuha yung mga ebidensya na umano'y kanilang pagkakasangkot sa espionage. Naku. Ay, mainit pa rin ngayon, Albert, ha? Payong alert ba tayo? Mula bagyo? Wala namang naiulat na bagyo, pero yung Intertropical Convergence Zone dyan sa may bahagi ng Mindanao patuloy pong umiiral. Kaya po magdadala yan ng kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Davao Region, Soc-Sargento, Surigao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Hinaasahan po yung mga banayad hanggang kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan at mag-ingat po sa posibilidad ng flash flood at mga landslide. Ikaw ba, Boy Santiago, may namamonitor na Friday na ngayon. Baka may paggalaw na naman sa Tuesday, sa gasolina. Wala pang. Sana. Wala pa, at kung meron man, baka, pababa. Baka pababa. Ayan. Ginawa na lang pababa, pataas. Spaghetti. Yung mga greetings mo, Boy Santiago, tapusin mo na at wala na naman tayong oras. 9 Ay, minutes si na President lang, 10 o'clock Enrique Baking ng Dabsu, nag-birthday kahapon. Belated happy birthday. Okay. At sana marami pang birthday. At Davidog, happy na birthday pa. Sana'y mabusog mo kami. At sino pa yung nag-birthday? Si President Dykes Baking. Mga ilan taon na yan? Mga 50, no? Pwede. Sa Dabsu. Matagal na rin. Magdasal ka na, Boy Santiago. Ay, sabi ni Don Suleta, mahikli lang ang buhay. Huwag nating uubusin ang lakas natin sa galit, inggit at paninira. Amen. Gamitin natin sa pagmamahal. Correct. Saya at tiwala. Boy Santiago, pagdasal mo buong mundo. O Diyos, madalas ay naliligaw po kami na landas. Happy kami naman. Ulitin mo. O Diyos, madalas ay naliligaw po kami ng landas. Tulungan niyo po kaming manatili sa inyong piling. Amen. Ikaw tamong amanong Kapampangan, mi gupu-gupu to walk with very short steps. Gupu-gupu na yan. Parang tip-top. Sino nasa technical department, Albert? Si Engineer CJ Bondok. Salamat po. Ako si Perry Pangan. Mimingat ko lagi at may papangadita mo. God bless po. You are a child.